Formal nang naisabatas ang K-12 program ng Department of Education matapos po itong pirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang ilang Pinoy hati pa rin ang opinyon kaugnay sa programa, lalo't dagdag gastusin din ito sa pag-aaral. Balitang hatid ni Teresa Andrada. Sa mga estudyanteng grade 8 pa lang sa high school ngayong pasukan o mas bata pa, maghanda na sa mas mahabang panahon ng pagsusunog ng kilay bago makapagkolehiyo. Wala na kasing atrasan ng K-12 program ng Department of Education na sinimulang ikasa noong nakaraang Hunyo matapos aprubahan ni Pangulong Aquino ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Sa K-12, lahat ng bagong estudyante pinagkikinder muna tulad ng ginawa sa mga bagong pasok noong 2012. Tutuloy pa rin lahat sa grade 1 hanggang 6 sa elementary tulad dati. Pero ang kasunod niyan ay ang pagtungtong na sa grade 7 hanggang 10 o 4 na taon sa junior high school. Pagkatapos ay grade 11 at 12 naman sa senior high school na unang ipatutupad sa taong 2016 at 2017. Ayon sa Administrasyong Aquino, kulang daw ang nakagawi ang 10 taon mula grade 1 hanggang high school para ihanda sila sa kolehiyo o sa pagtatrabaho. Persado pa silang makipagkompetensya sa mga graduate mula sa ibang bansa na dihamak na mas matagal at mas malalim ang naging pagsasanay. Kung sa basic education pa lang dehado ng ating kabataan, paano pa sila makikipagsabayan para sa empleo at ibang mas mataas na larangan? Si Rosemary Hambalos na may apong nasa grade 2 pa lang, magkahalo ang nararamdaman sa batas. Okay lang, kaya lang mabigat sa gastos. Kung sa gastos napakahaba eh. Ang haba ho nung panahon bago makagraduate. Kaya lang kung sa kaalaman, okay lang. Sa bagong senior high school, may mga specialized subject o elective na magagamit sa college o pagtatrabaho kung di na makakapagkolehiyo. Ang mga elective na ito may katapat daw na national certificate mula sa TESDA. Imbis na sila ay maglaan ng pang-tuition para sa kolehiyo na pribado, pwede nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa public school ng 2 more years. Pero kahit naman sa kasalukuyang sistema, libre ang 10 taong basic education sa mga public school. Sa kabila niyan, sa 100 na grade 1, 66 lang ang nakakatapos ng elementarya. At sa bilang na yan, 43 lang ang nakakatapos ng high school. Marami pa rin kasing ibang gastusin tulad ng pambaon at pamasahe. Ibang usapan pa ang kakulangan ng mga guro at gamit sa mga paaralan, dahilan upang mahirapang matuto ang ilan. Teresa Andrada, GMA News.